Halika't sabay natin panoorin ang recap ng isang Japanese drama series noong 2017 na pinamagatang 5, Sana ay matuwa po kayo. Sa unang eksena ng pelikula, ipinakikilala ang 5 sikat na lalaki sa paaralan na sina Toshi, Takoi, Jun, Nao, at Kojiro. Kilala sila bilang Men's 5 at kilala sila na hinahangad ng mga babae sa kolehiyo na maging boyfriend. Isang araw, may isang babae na ginugulo ng ilang lalaki sa labas ng paaralan at dumating sa eksena si Takoi, kaya nakipag-away sa mga bastos na lalaki at iniligtas ang dalaga, at si Toshi na pinakagwapo sa grupo ay nagpakilala at hiniling sa babae na sumama sa kanya, habang pinangangasiwaan ng kanyang mga kaibigan ang sitwasyon. Samantala, ang bagong estudyanteng babae na nagngangalang Hina, na lumipat ng school dahil sa bagong trabaho ng kanyang ama, siya ay nagmamadali sa parehong paaralan, at pagdating niya nakita niya si Toshi kasama ang babaeng yon. At masaya siyang dumating at nasaksihan niya ang pag-ibig at pagkakaibigan sa paaralan na dati niya pang pinapangarap na paaralan. Ipinaalam ng direktor kay Hina na siya ay nailagay sa Class A, binanggit din niya na maaaring may kakaiba siyang maramdaman sa klase na yon, ngunit masasanay din siya. Habang papunta si Hina sa klase ay muli niyang nakita si Toshi, ngunit sa pagkakataong ito ay iba naman ang kasamang babae. Naging kainahinala siya para sa kanya. Pagkatapos ay nagpasya siyang maging maingat sa paligid niya. Pagkatapos ay nagtipon ang mga lalaki at pinag-usapan ang tungkol kay Hina na bagong babae sa paaralan. At nalaman nila ang kasaysayan ng paglipat niya mula sa iba't ibang paaralan at binibigyang diin na i-welcome siya ng buo sa paaralan, at si Toshi na pinakasikat sa mga lalaki ay nagpapahayag ng pananabik sa pag-asam ng pagdating ng bagong babae na nakakaintriga. Mamaya, nang dumating si Hina sa klase, nagulat siya nang malaman na ang classroom niya ay ganap na binubuo ng mga lalaki. Kaya nagpalakpakan ang mga ito nang makita nila siya, dahil dito naiilang siya, ngunit pinayuhan siya ng direktor ng paaralan na huwag masyadong pansinin ang kaguluhan. Pagkatapos ay pinaupo siya sa tabi ng bintana, ang 5 lalaki ay pinamunuan ni Takoi na gustong magpapansin sa bagong babae, kaya nagpasya silang bisitahin siya. Nang buksan nila ang pinto ng classroom, nakita sila ni Hina at si Toshi ay agad na nakilala si Hina bilang bagong estudyante at masigasig niyang niyakap ito bilang papuri sa kanyang kagandahan. Nakakatawang sinabi ni Takoi na niyakap siya na para silang magkasintahan. Pagkatapos ay humakbang si Toshi palapit kay Hina, at sa isang mayabang na galawan ay tinanggal ang kanyang salamin, pagkatapos ay pinuri niya ito, na sinasabing mas maganda siya nang walang salamin. Gayunpaman, imbes na kiligin at matuwa, nagalit si Hina at sinampal si Toshi, pagkatapos ay mariing ipinaalam nito sa kanya na hindi siya tulad ng ibang mga babae at binalaan siya na iwasan siya at dumistansya. Si Jun at Nao ay ipinahayag ang kanilang paghanga sa natatanging tugon ni Hina kay Toshi, napabilib sila sa kanyang katapangan. At hinahamon siya ni Toshi na patunayan kung paano siya naiiba sa ibang mga babae, sa pamamagitan ng pagbasag ng kanyang salamin. Kaya medyo nagsisisi si Hina sa desisyon niya na pumasok sa school na ito, habang may binabasa siya, napansin ni Hina ang ilang mga babae mula sa ibang klase na lumalapit sa 5 lalaki at napagtanto niya na ang 5 lalaki na ito ay sikat na sikat sa paaralan, dahil sa kanilang kagwapuhan na nakakaakit ng atensyon ng lahat ng mga babae. Pagkatapos ay nagpasya na sumama sa 5 lalaki na nagdulot ng paninibugho sa iba pang mga babae. Casual na sinabi ni Toshi na hindi niya kasalanan kung siya ay nahuhulog na sa kanya, kung saan masungit na itinanggi ni Hina ang kanyang sinasabi at lumayo. Samantala, si Jun ay nagbabala kay Hina na makisalamuha sa kanilang 5, para hindi siya mapahamak dahil maaari siyang magkaroon ng kaaway sa school. Iminungkahi ni Toshi na samahan siya sa pag-uwi, ngunit tinanggihan niya ang alok at piniling umuwi mag-isa. Sa kanyang pag-uwi, si Hina ay nakatagpo ng isang grupo ng mga hindi pamilyar na lalaki na nagsimulang sunggaban siya, habang sinusubukan niyang tumakas. Nang himasok sila Toshi at nilabanan ng mga lalaki kaya naging ligtas siya. Dumating din doon si Jun at binanggit na binalaan niya siya kanina tungkol sa mga posibleng kahihinatnan. Pagkatapos ay nag-aalok muli si Toshi na ihatid si Hina pauwi at siya ay nag-aatubili na sumang-ayon, at sa kanilang paglalakad ay nakatagpo sila ng ilang mga babae na nagtatanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Hina. Ipinakilala ni Toshi si Hina bilang kanyang kasintahan ngunit inawi siya ng mga babae. Dahil sa pagiging playboy at tinanong kung kailan siya iiwan, bilang tugon sinaway ni Hina ang mga babae dahilan para umalis sila. Kaya pinuri ni Toshi si Hina na sinasabi niyang cool siya at marahil ay umiibig na siya sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Hina na hindi na niya kailangan ng kanyang proteksyon at sinabihang umalis na si Toshi, sumunod sa kanyang kahilingan at umalis. Kinabukasan, may isang dalaga na lumapit kay Hina at pinilit na lumabas muna. Pumayag si Hina at inakay siya ng babae sa labas na nag-aantay ang grupo ng mga babae,
At nang dumating si Toshi sa classroom, nalaman niya na si Hina ay sinama ng babae, at siya ay nag-aalala na siya ay maaaring pagtulungan, pagkatapos ay nagmamadaling hanapin si Hina, habang ang mga babae ay binubuli si Hina. At inutusang layuan niya si Toshi, gayunpaman, bago nila masaktan si Hina, agad na dumating si Toshi at inligtas siya. Ngunit sa kabilang banda, nakita namin ang isang grupo ng mga estudyante na nagbabantay kay Hina na binubuli ng 5 fangirls na mga lalaki sa pamamagitan ng CCTV camera. Ang misteryosong grupo ay naniniwala na si Hina ay isang matapang na babae at tinitiyak na magiging kawili-wili ang pagharap niya sa mga fangirls sa mga susunod na araw. Sa susunod na eksena, pumasok si Takoy sa classroom na may dalang mga merienda at inilapag ang mga ito sa harap ng kanyang mga kaibigan. Ipinaliwanag niya na siya nakatanggap ng merienda mula sa cafeteria lady bilang gantimpala sa kanyang mahusay na paggawa ng exam, nang marinig ito ng iba pang mga lalaki na kaibigan niya, na mapaglarong tinutokso siya dahil sa paglapit sa cafeteria lady. Bilang tugon ay ipinahayag ni Takoy na malapit na siyang maging kaibigan ni Hina at maaari din mahuhulog sa kanya si Hina. Pagtapos, pumasok si Hina sa silid at ipinahayag ang kanyang pagkabigo sa pagiging isang nag-iisang babae sa klase. Ikinalulungkot niya na kahit sino pa ang kanyang i-cheer sa 5 miyembro ng lalaki, ay minamasama ito ng kanilang mga babaeng tagahanga. Tinitingnan ng masama at pinagbabantaan pa siya. Maya-maya ay umupo mag-isa si Hina sa bench sa labas. Nilapitan siya ni Takoy na nag-alok ng inumin at sinusubukang pag-aanin ang loob ni Hina, ang tungkol sa kawalan niya ng mga kaibigan at ang kanyang kalungkutan ngayon, at dumating ang iba pang miyembro ng lalaki. At nag-alok na maging kaibigan ni Hina, nagulat si Hina na agad na tinanggap ang kanilang alok. Pagkatapos ay nakipagkamay siya sa kanila, na nagsimula ang kanilang pagkakaibigan, kaya naman silang lahat ay bumalik na sa classroom. Ibinalik ni Hina ang inumin na binigay ni Takoy at nagpaliwanag na hindi siya pinapayagang uminom ng mga inuming may caffeine dahil maaapektuhan ng mga ito ang kanyang memorya at mabago ang kanyang personalidad. Sa silid-aralan, ipinaalam ng guro ng klase sa mga mag-aaral ang tungkol sa paparating na mga pagsusulit at pinapayuhan silang maging malupit laban sa mga posibleng pag-atake ng mga mag-aaral sa ibang mga klase. Idinagdag niya na ang paaralan ay hindi mananagot para sa mga maaring mangyari at hinihikayat ang mga mag-aaral na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Nakita ni Hina na kakaiba ito at binanggit ang kanyang intensyon na talakayin ang bagay sa chairman ng paaralan. Gayunpaman, nilinaw ng 5 lalaki na ang chairman ay kasangkot din sa mga isyong ito at walang silbi ang pakikipag-usap sa kanya. Sa gabi, sinamahan ni Takoy si Hina pauwi sa kanyang bahay para masigurong ligtas siya. Pagkatapos nilang maghiwalay, umupo si Takoy sa isang bench habang iniisip niya ang tungkol sa kanya. Nang dumating si Toshi at nagtanong tungkol sa kung ano ang ginagawa ni Takoy. Casual na sinagot ni Takoy na ninanamnam niya lang ang sariwang hangin at pinahayag ang tungkol kay Hina na ibinunyag na nakikilala na niya ito, kaya nagulat si Toshi at nag-iwan sa kanya ng panghihinayang dahil sa hindi niya pinansin si Hina buong araw. Nang sumunod na araw, pumasok ang 5 lalaki sa paaralan kasama si Hina. Naging target sila ng mga pag-atake ng ibang estudyante. Ginagawa ito ng mga estudyante dahil gusto nilang bumaba ang grades ng 5 lalaki at makasama sila sa kanilang mga klase. Sa kabila nito, nagawang protektahan ng 5 si Hina, at para makarating sa exam room ng ligtas. Pagkatapos ng pagsusulit ay pinalibutan ng mga babae ang 5 lalaki at sinama sila palabas ng classroom. Ngunit bago umalis, hiniling ni Takoy kay Hina na hintayin ang kanilang pagbabalik. Sa sandaling umalis ang mga lalaki, isang babae ang lumapit kay Hina para makipagkaibigan sa kanya. Kaya nagulat si Hina at masayang tinanggap agad ang alok sa paniniwalang sa wakas ay nagkaroon na siya ng kaibigang babae. Pagkatapos ay sinundan niya ang kanyang bagong kaibigan sa kanilang pag-uwi. Nang bumalik ang mga lalaki sa classroom ay napansin nila ang note ni Hina sa blackboard at natutuwa silang makita na siya ay may unang babaeng kaibigan. Samantala, dinala si Hina ng bagong kaibigan niya sa basement ng paaralan at hiniling sa kanya na maghintay ng ilang sandali, nang biglang may umatake sa kanya mula sa likuran gamit ang isang taser gun. Kaya nawalan siya ng malay. Huling dumating si Toshi sa classroom at nilapitan siya ng parehong babae na nakipagkaibigan kay Hina kanina. Ipinaalam kay Toshi na si Hina ay nawalan ng malay at humingi ng tulong sa kanya. Kaya nag-alala si Toshi at sumunod na lamang sa kanya upang mapuntahan si Hina at nang makapasok siya sa silid ay agad na sinardohan siya ng pinto mula sa labas ng silid. Nawalan ng malay si Hina at sinubukan siyang alalayan. Tinangka din ni Toshi na buksan ang pinto at tumawag kay Takoy para humingi ng tulong ngunit hindi mabuksan ang pinto at walang signal ang cellphone sa silid. Bigla ding namatay ang mga ilaw at natakot si Toshi. Kaya napayakap siya kay Hina at inamin ang totoo na takot siya sa dilim at hiniling sa kanya na hawakan ang kanyang kamay. Pumayag si Hina at hinawakan ang kanyang kamay upang mapanatag. Kinaumagahan, nang magising sila sa nakasaradong silid,
Nagulat si Toshi nang makita si Hina na mahimbing na natutulog at binabantayan siya ng may paghanga, at ang iba pang miyembro ng men's 5 group maliban kay Takoy ay dinala din sa silid, at ikinulong sa loob ng silid. Nalaman ni Takoy ang tungkol sa kanyang mga kaibigan na puwersang isinama, kaya nagmadali siya upang hanapin at iligtas sila. Pagkatapos may nakita siyang Toph sa daan, at ang pinuno ng kaaway na grupo na si Miyashita ay dumating, para makita si Toshi. At nag-iisip ng plano si Toshi para makatakas sila sa sitwasyon. Nagsinungaling si Toshi sa kanya na nagsasabing nakoma si Hina matapos atakihin ng stun gun, kaya natakot si Miyashita at sinamantala ni Toshi ang pagkakataon na imungkahi na painumin si Hina ng isang tasa ng kape. Nang makahigop ng kape si Hina ay bigla siyang nagising at walang kahirap-hirap na pinabagsak ang mga lalaki, dahil totoo nga na ang kape ay nagpapabago sa kanyang pagkatao. Dumating din si Takoy sa tamang oras upang tulungan sila. At sa susunod na eksena, inanunsyo ang mga resulta ng exam at gaya ng nakasanayan, ang 5 lalaki ay nasa hanay ng mga nangunguna sa listahan, at si Hina ay nagulat sa kanyang ika-19 na posisyon, dahil pare-pareho naman sila humarap sa magkatulad na mga pangyayari sa panahon ng pagsusulit. At sa wakas ay makikilala na natin ang miyembro ng misteryosong grupo, na si Komoro Kana, Nakagome Etsu, Nakagome Mitsu, and Yamachika Toru. Hawak nila ang mga posisyon sa Student Executive Board at sila ang nasa likod ng mga pag-atake sa 5 at kay Hina. Pagkatapos, sa susunod na araw, si Hina ay nasa sabik ng malaman na ang paaralan ay nagkakaroon din ng isang sports festival. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na lumahok sa mga aktibidad ng grupo, dahil hindi pa niya nagagawa ito, kaya sumang-ayon din ng 5 lalaki. Kinagabihan, lahat sila ay pumasok sa computer lab ng school, upang subukan at maghanap ang impormasyon tungkol sa mga laro at ang kanilang mga lokasyon sa pamamagitan ng pag-hack sa database ng Student Executive Board. Gayunpaman, sila ay naantala nang pumasok si Yamachika at ang iba pang miyembro ng board sa silid at hinarap sila para sa kanilang mga aksyon na sinubukan ni Yamachika na presidente ng board na lapitan si Hina. Ngunit itinulak siya ni Toshi palayo. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Etsu sa inasal ng presidente at inanyayahan si Hina na sumali sa kaganapan. Para sa gaganaping event, ipinaliwanag ng mga miyembro ng board na mag-aaral ang mga patakaran ng laro na kailangang gawin ng bawat klase. Pumili ng isang kinatawan na makikipagkumpetensya sa iba't ibang bahagi ng laro. Bago magsimula ang kompetisyon, tinipon ni Hina ang kanyang mga kinatawan ng klase at nag-cheer sa kanila na gawin ang kanilang makakaya. Ang kaganapan ay magsisimula sa matagumpay na paglutas ng mga mapaghamong equation sa unang round. Pagkatapos ang mga kalahok ay dapat umabot sa isang bandila na nakalagay sa isang kalapit na burol at kung sinong koponan ang unang makakarating ay mananalo sa event na ito. Sa oras na magsimula ang kaganapan, si Hina at ang kanyang koponan ay nahaharap sa maraming hamon at pag-atake habang sila ay patungo sa bandila. Sa kasamaang palad, ang ilang mga kasamahan sa koponan ay nagtamo ng mga sugat. Sa paglalakbay iminungkahi ni Toshi na iwanan ang mga nasugatan na miyembro, ngunit tumanggi si Hina at nagpasyang tulungan sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga benda at ointment. Sa kalaunan ay narating ni Toshi at Hina ang huling burol at pinag-usapan ang kanilang planong makarating sa bandila, nang biglang lumitaw si Miyashita at sinugod si Toshi na nagbabala sa kanya na lumayo kay Hina. Habang sila ay naglalaban hindi sinasadyang nadula si Hina sa isang matarik na burol at napasigaw sa sakit. Sa kabutihang palad ay narinig ni Toshi ang kanyang paghingi ng tulong at dumating upang iligtas siya. Samantala, si Tade Dako at ang iba pa ay nakikipaglaban din sa kanilang mga kalaban at matagumpay na nakarating sa huling lokasyon. Sa kalaunan ay naabot ni Toshi at Hina ang bandila sa destinasyon upang matiyak ang panalo para sa kanilang koponan. Sa panghuling eksena, ipinagdiriwang ng Victorious Team ang kanilang tagumpay at si Hina ay tuwang-tuwa para manalo sa kanyang unang sports event na hinahangaan ni Takoy at Toshi ang positibong saloobin ni Hina at ngayon ay inaanyayahan sila sa isang party. Ang episode ay nagtatapos sa lahat ng miyembro ng team na nagtitipon sa paligid ng isang campfire at naghahanda ng masarap na hapunan.